Ang malaking problema ni Oso. Sa isang malawak na kagubatan, malayo sa lungsod, nakatira si Oso. Siya ay isang mabait at mapagmahal na oso, na may malambot at makintab na balahibo. Ang kanyang tahanan ay isang simpleng yungib na puno ng mga makukulay na bulaklak at mga kagamitang gawa sa kahoy. Si Oso ay maraming kaibigan sa kagubatan. Kasama na rito sina Kuneho, Usa at Sisiw. Tuwing umaga, sabay-sabay silang naglalaro at nagkukwentuhan sa ilalim ng malaking puno ng balete. Isang araw, habang naglalakad si Oso sa kakahuyan, narinig niya ang mga ibon na tila ba nag-aalala. Lumapit siya at tinanong, ano ang nangyayari? May malaking problema, Oso, sabi ng isang maya. May darating na mga tao na magpuputo ng mga puno sa kagubatan. Nagulat si Oso. Hindi maaari. Kailangan natin silang pigilan. Ang kagubatan ay tahanan natin, sabi niya ng may determinasyon. Nagpulong sina Oso at ang kanyang mga kaibigan upang pag-usapan ang problema. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Usa. Kailangan nating gumawa ng plano, sagot ni Oso. Magkakaroon tayo ng malaking pagpupulong at ipapaliwanag natin sa mga tao kung gaano kahalaga ang kagubatan sa atin. Nag-umpisang maghanda sina Oso at ang kanyang mga kaibigan. Nag-ipon sila ng mga prutas at mga bulaklak bilang handog sa mga tao. Nagsanay din sila ng mga kanta at sayaw upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa kagubatan. Dumating ang araw ng pagpupulong. Habang papalapit ang mga tao, lumabas sina Oso at ang kanyang mga kaibigan mula sa kanilang mga taguan. Nagulat ang mga tao sa kanilang nakita, isang malaking grupo ng mga hayop na nagkakaisa. Nagsimulang magsalita si Oso. Kami po ay mga naninirahan sa kagubatan. Ito po ang aming tahanan at hindi namin kayang mawala ito. Kung puputulin ninyo ang mga puno, mawawala ang aming tahanan at ang aming buhay. Napaluha ang ilang tao sa mga sinabi ni Oso. Hindi namin alam na ganito pala kahalaga ang kagubatan sa inyo, sabi ng isang manggagawa. Kaya po, humihiling kami ng inyong pangunawa at tulong, patuloy ni Oso. Sa halip na putulin ang mga puno, bakit hindi tayo magtanim ng mga bagong puno? Tutulungan namin kayo. Napaisip ang mga tao. Magandang ideya iyan, Oso. Maaari nating gawing isang proyekto ang pagtatanim ng mga puno. Magiging mas maganda pa ang kagubatan. Sumang-ayon ang lahat at nagsimula silang magtanim ng mga bagong puno. Tumulong sina Oso at ang kanyang mga kaibigan sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga bagong punla. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumalik ang ganda ng kagubatan. Lalong dumami ang mga puno at mas naging masaya ang mga hayop. Naging mas malapit din ang relasyon ng mga tao at mga hayop. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Oso isang araw habang sila ay nagtitipon-tipon sa ilalim ng malaking puno ng balete. Nagawa natin ito dahil sa ating pagkakaisa at pagmamahal sa kagubatan. Mula noon, naging simbolo ng pagkakaisa at pag-asa si Oso. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat na magtulungan at pangalagaan ang kalikasan. Ang kagubatan ay nanatiling tahanan ng lahat, puno ng buhay at saya. Salamat kay Oso at sa kanyang mga kaibigan. Sa tuwing may darating na bagong hamon, laging handang magtulungan ang lahat ng naninirahan sa kagubatan. Ang kanilang samahan at malasakit sa isa't isa ang nagbigay ng lakas upang malampasan ang anumang pagsubok. At sa bawat sulok ng kagubatan, maririnig ang kwento ni Oso, ang oso na nagmahal, nagbigay ng pag-asa at nagligtas ng kanilang tahanan. Ang kanilang kwento ay mananatiling buhay, magpakailanman.